Good morning everyone, magandang umaga po. Lakas na ng konti, magandang umaga. Your Excellency Ambassador Anna Perry, good morning ma'am. It's very nice to see you again. And thank you for gracing us with your presence. To our friend Mr. Peter Dahlberg. And I hope that you can also extend our sincerest gratitude to the rest of our friends from the Nordic Council of Ministries, the Embassy of Sweden, especially to the Royal Danish Embassy here in Manila. Maraming salamat po. Thank you for doing this with us. This is really a milestone for the city of Pasig. But I will also ask for your permission to speak in Tagalog for a few minutes so we can address especially our students. Thank you for your indulgence. Maraming salamat din po siyempre sa mga partners natin mula sa Tetra Pak. Sir, maraming salamat po. Sir Albert, maraming salamat po sa inyo. Alam pag naisip kasi natin yung Tetra Pak, diba tayo kung bata tayo, pag-iinom tayo ng mga inumin. Pagka merong inumin, tapos sinagsakat natin yung straw, naisip natin Tetra Pak yung tawag doon. Pero ang totoo pala, Tetra Pak ay sila yung unang gumawa ng ganong klaseng karton na Tetra Pak. Para pala yung mga Colgate o Kleenex, brand pala yung Tetra Pak at nanggaling sa kanila yun. Kaya maswerte po tayo, nandito sila ngayon at tumutulong sa atin dito sa lungsod ng Pasig. Nasaan po ang mga kasama natin mula sa Pasig Elementary School? Salamat sa pagtanggap sa ating here this morning. Pero hindi lang po taga-Pasig Elementary kasama natin ngayong umaga. Kasama rin natin ang mga taga-Pinagbuhatan na Elementary. Salamat din sa inyo na nakarating po kayo rito. Salamat sa principal, sa mga teachers po natin. Meron pa po tayong mga kasama mula sa Eusebio High School. Nasa mga kasama natin mula sa Pasig City Science High School. And last but not the least, ito ko yung mga pinakamalakas daw sa bilang ang mga taga-Rizal High School. Siyempre, papasalamat din tayo sa mga kasama natin mula sa Department of Education, School Division Office in Pasig City. Nagdinaman po natin ang mensahe kanina ni Sir Jay, sa natin sa Sir BJ, si Principal natin dito. Kayo pa rin po dito. Nag-example kasi ng principal. Ito na ako kung nasa yung mga principal natin. Pagka-memorize ko na po kasi kung nasa yung principal natin, nag-example na po kayo. And si Sir BJ, wala na kayo sa kanya. Anyway, salamat sa mga kasama sa LGU. I won't mention everyone, ito ba magbitin ang lahat ng isa-isa. Pero sana nakikita natin mga mag-aaral, kayo muna kakausapin doon. Sana nakikita natin kung gaano ka-importante ang ginagawa natin ngayon, yung inilusan po natin programa sa mga Nordic Embassies natin. Alam mo yung problema natin, maraming problema dahil sa basura, pero siguro mas importante yung sa pagbaha. Yung malalaking baha, ibang usapan yan. Yung mga nanggagaling sa bundok, dahil sa problema sa ilog, waterways, siguro masasabi natin na dahil yan sa scientific reasons, dahil climate change, dahil yan sa corruption, dahil hindi napapagawa ng maayos yung malalaking programa, nakita natin sa balita kung ano nangyayari. Pangatlo, dahil sa pollution, yung mga discharge mula sa industrial areas na dinidiretso sa ilog, ibang waterways, yan talaga yan. Pero pag pinag-usapan natin yung pagbaha sa mga iskinita, sa mga looban, sa mga inner roads sa ating lungsod, ay ibang usapan na po. 90% dahil po sa pagtapon ng basura sa mga kanal po natin. Di ba yung mga drainage natin, yung mga takip, yung mga good po natin,
Tuwing binubuksan, araw-araw, umaga, binubuksan po namin yun, tinitingnan po natin. Tuwing sinisilip po ako sa drainage maintenance team, 4 yung drainage maintenance team ng city na nag-iikot sa buong lungsod. Bawat barangay, meron din sariling drainage laging projects. Ibig sabihin, sa isang araw, maaaring 30 plus o iikot sa buong lungsod para lang magdiglan. Tumubuksan ang takip ng kanal, basura ang nasa loob. Hindi lang Tetra Pak, hindi. Plastic bottles, rubber ng candy, yan ang nakikita natin. Ang tanong, saan ba nanggagaling yun? Hindi naman galing sa nawasa yun. Tayo mismo ang nagtatapon. Akala siguro ng iba, yung mga putas ng manhole cover natin, ay doon yung isushoot kasi sakto minsan yung bote. Doon sinushoot yung mga bote ng tubig, ng juice, at iba pa, soft drinks. Kaya sa totoo, oo, malaki ang papel ng gobyerno, kailangan gawin natin ang trabaho natin. Pero ang totoo, kahit anong gawin ng gobyerno, kung hindi makikisa ang bawat mamamayan, kung hindi tutulong ang bawat isang mamamayan, paulit-ulit lang ang problema natin. Kaya bawat isang mamamayan, merong responsibilidad. Bawat isang mamamayan, meron tayong bahagi para sa pagpapaganda ng ating lungsod. At kung gusto po natin na makita ang isang mas malinis, mas maayos na lungsod Pasig, simulan natin siguro sa ating mga kabataan, sa ating mga paaralan. Matuto tayo kung paano mag-segregate, kung paano mag-recycle, at sigurado pag malaki na kayo, meron na rin kayong sariling mga anak, sigurado po mas maayos, mas malinis na ang ating lungsod. Yung mga problema natin ngayon na nagpasura sa kanal, sa drainage, pagka panahon na, kayo na yung mga leader, may mga sariling anak na kayo, hindi na ganoon ang problema, hindi na siya nagiging problema. Mas maayos na po tayo. Kaya minabuti po natin sa mga ng LGU, ng DepEd, ng partners natin na simulan po ito sa ating paaralan. Simulan natin sa 5 paaralan ninyo at kung ipapakita niyo sa amin na successful ang proyekto, gagawin natin sa iba pang paaralan ito, kahit sa private schools, gawin natin ipakilala ito hanggang sa normal na ito. Behavioral change din po ang pinag-uusapan natin dito. Diba? Kailangan matutunan natin ang mga bagay na ito. So, muli po sa inyong lahat, maraming salamat. Magtulungan tayo, magkaisa tayo. Ito po ay hindi simpleng proyekto lang. Kung ang pinag-uusapan natin dito ay ang kinabukasan ng ating lungsod. Again, for partners, thank you very much. Mabuhay po kayo, mabuhay ang lungsod. Pwede kayo ganito. At sa mga adults, dito na lang, pwede kayo